papakaldag lang yung ano. Oo. Pero, Yun nga yung kailangan natin worry dito, no? Medyo big ultimates we're going to see. Meron kang truth mantra, meron kang mga freshly forged daggers. Nakakatakot yung pwedeng mga huli potential nitong barcode. So, meaning, ang mga members inside the Blacklist International, they really just want to go for the fast kind of play style na talaga maging aggressive sila. You want to do that if you're running a Menya. At Menya dito, tignan natin kung ano magiging matchup nila dito ng ni BBB, ni Flowboard. tsaka na dito, uy, grabe naman mainit si Chami Wan doon sa may top. And pag inikutan, possibly, ay makakuha agad ng casualty. Dito yung Blacklist International. So may pilitan muna siyang umuwi. But for Barcode Esports, there is an effort na pigilan yung farming dito ng Blacklist, which is actually good para dito sa ating. Kasi parang nagiging theme for today. Kapag hindi mo ipinilit yung play na gusto mong gawin, hindi ka pagbibigyan ng kabila. Exactly. No? Kumbaga, fortune favors the bold. And nakikita mo naman yung katapangan Tama. ng mga teams ngayon. And even using yung mga debut picks nga, tulad ng Menya, at yung sagot nila dito, it complements sa lahat yung Hino dahil doon sa artillery strike na meron itong si Menya. Oy. Pero dito si Slime, medyo talagang nakadikit sa kanya dito si BBB. Ayaw nilang iwanan muna to kasi nga naman napakadaling mangbully ng lane ng isang Menya. Oo, so talagang kailangan ingatan. Kumbaga, for Barcode Esports dito as much as possible, kailangan mabantayan nila lahat ng mga lates para walang may iwan. Para kapag naging agre na, yung side ng Blacklist International, ready sila anytime. Pero may pilitan dito na mag-flash out si Chami Wan. Alam niya yung threat against Barcode Esports. So parang ganun na yung istorya ng natin, nung proper HOK. Kalmado lang muna sa initial minutes. May mga players kasi sa rank games na parang hanggat hindi sila nasa bingit ng kamatayan, hindi sila mag-flash. Talagang ino-hold nila eh, no? Ang pinakamagandang pwedeng gawin nyo talaga is kapag alam yung wala ng takas, i-flash nyo nang simula pa lang. Oo. Kasi mas nadidisaktan yung kalaban na habulin ka pa. Kasi puno naman buhay mo in the first place eh. And yung mga early game, pwede mo pa sayangin talaga yung flash mo and at the same time, yung fact lang na nagre-react ka sa ginagawa nila. Ako kasi parang pagka walang-wala na parang padulas lang. Pwede noted. Huwag mo tiisin na saktan ka, mag-flash ka kaagad. May pinagdodoonan talaga to. May pinagdadaanan ka talaga. Mag-flash kasi, hindi, pinopromote ko na mag-flash ka kaagad sa early game para makapag-farm ka. Tama, kasi naman yan, nagko-cooldown naman yan, guys, kahit yung mga skills. Yung mga hindi din nag-ulti, mag-ulti po kayo, please lang. Ayan. Kung maganda papanis yung term nila, no? Especially if you're giving importance dun sa mga early farms. Pagdating sa late game, dun ka na mag-ingat dahil hahanapin ka, pero nagkahanapan! Pero BBB, hindi na siya makakapag-BBB. And ito pa ba yung victory ng early na makikita natin sa kamay ng Blacklist? Grabe naman yung play na yun. Super coordinated. Pumasok, nagkatalo na, tapos may naka-ready pa. Agad na damage. Girl, ganun talaga kapag ka Jaja ang kasama mo, na kumbaga parang ang gagawin nyo, once na may tumalon, sabunot din siya. Hindi pwedeng hindi. Basta sabunot lang kung sabunot lang. Damay-damay na Ang maganda yun. pa nun, si Menya, nagpaiwan. Ginawang bulakan yung mapa natin. Yung Heroes Gorge, ginawang bulakan eh. Diniretso bigla. Bata, yapa, ang bilis ng pwesto. Ito yung sinasabi natin, one step ahead. Lagi yung Blacklist International. Yun, kompleto agad. If ever mo magkaroon ng defense, pwede dumiretso. Speaking of defense! Talaga, hindi sila magpapaawat. Aware sila sa kakulangan. Si Slime nagpakaplantito. Pero kaya-kaya naman saluhin dito ng Blacklist yung pressure at sila na nga naunguna. They have the power of the Tyrant. Pwede sila maghanap ng mga bakbakan at pinapakawalan na nga yung mga fireworks mula dito kay Golden Kite. Hindi kinaya ng Mulberry Power para pigilan dito yung mga players ng Blacklist. At dahil dyan, lamang sila, pinipilit na rin naman si Rayo Torre doon sa may gitna. Pero successfully ay manadepensahan pa rin naman yan. Pero on to the next, ang Blacklist. Kailangan na talaga nila dito na hindi masyadong tatamaan ng ganin mo. Kaya atras muna sila and focus doon sa next na objective. Ang bilis pa rin talaga ng ang bilis pa rin ng reflexes ni Mitsu. Kung nakita mo kung paano niya tinignan si Chami na alam niyo may flash na darating. Oo. Pagkalabag pa lang, automatic natulak niya na pabalik eh. Naka-ready siya. Hindi niya binurn man lang din yung kanyang flash.
He is well aware the possibilities as a playmaker ni Kuya Chami. And even ngayon, dahil sa nangyayaring kaguluhan, kailangan mag-react, kailangan mag-respond ni Chris 2 and losing yung kanilang Clash Lane Tower. Alam mo, parang nga nagiging difference ngayon. Mas maaga na nag-group up yung Barcode Esports compared na ating game number 1. Pero nasa may middle lane yata yung threat. Nakalagay na si Cristo. And Chami 1 ang naka-front na dyan. And yung, ang galing no, yung threat na ginawa nila sa may middle lane, parang front lang pala yun. Oo. Parang kay Golden Kite, dun sa may bottom lane. And alam na kasi din nila na makakakuha talaga ng action yan. Once na matumba mid lane, sabi nga natin, mas nagiging open yung mapa. So this is one objective that they cannot give out 6 minutes into the game. Masyadong costly. Oo, tsaka ano to huli naglaban sila. Ilan nga yung average game time? 12 minutes. 12 minutes. 12 minutes. So parang inuunti-unti, tinatry ulit ng Blacklist International ma-replicate yun. Again, for Barcode Esports, kailangan nilang paganahin yung kanilang hero composition. Talagang tinututukan yung galit na galit sa... Oo. Lahat ng sa objective na pwede makuha at nagsiswing lang. Meron pang tinamaan. And dito yung pressure ng Barcode dahil pasira na nga yung Taas, kanilang taas. mid lane. And yung distraction, hindi lang basta doon. Dahil yung taas, nakikita natin na pinipressure na nila Just G. Parang ang hirap nito no, kung ikaw yung Barcode. Gusto mo depensahan yung mid. Pero pag dinepensahan mo yung mid, sinisira na pala yung top lane. Tapos pag dinepensahan mo yung top lane, Anong o kaya yung gagawin? mid, Tapos pero di sa basag yung mid. bottom lane. Oo, dami. Mga ganong Dami, lito, sobra na ba? Sobra talaga yan. Tumulo ang Loha sa sobrang hirap ng mga nangyayaring yun. You can definitely see that Blacklist is knocking sa harap mismo ng pintuan ng Barcode. Dinadala nila yung laban doon. Pinapaalala ko lang sa inyo guys na ang Technopoba 7 ay nandyan. Kung tutolo ang loha nyo, kahit itolo nyo ang loha sa Technopoba 7, hindi yun masisira dahil tumulo ang loha. Oh, tama po. Tama naman talaga dahil nga ultra na 5G pa. Oo. Tama. Tsaka 7 na Ganun yan yung story na yun eh. Yung Oo. ano, Sa Tomolo Aloha. nakikitext lang daw siya. Bakit? Nasira daw CB niya. Oo. Tapos Oo. nasira daw. Nabasa ng loha. Oh, So medyo kailangan dito yung mga loha ng mga member ng Barcode. Pigilan muna nila kasi may chance pa eh. Oo, kaya-kaya pa nung ano nila eh. Mahirap composition. Meron sila sustain, meron sila pang front. Tapos high damage yun, yung ganin mo. Pag tumama talaga magkakatamaan! Ay, ako na tinamaan eh. Kaya nga tumama kasi hindi sila nagkakamali ngayon at ang malaking pagkakamali Ayan na! ng Barcode to engage. At sila ang nakareceive ng punishment. Hati naman ang laban ngayon. Pero si Chami 1 versus 2, nakikita natin na nakafocus Tumatakbo, tumatakbo! kay Baldus. Pero si Mitsua, ito na ba yung the game and the curse Mahina dahil yung nga papakitaan Mababa pa yung rin mana. sila na ngayon dito. Kahit bago ka pa lang dito, Oh, kahit kakalaro mo pa lang, hindi ka namin papauwiin, hindi ka namin papatakasin. As Just G will take another member ng Barcode. Hindi kinaya nung guard her grave para mapalayo dito yung player. But yup, for Barcode Esports, kamunti ka na batters eh. Pero Blacklist International, diretso pa din. Hindi talaga sila papatibag dito as in dire-diretso ang lakad ng mga members dito ng side ng Blacklist International. They're rushing. They want to end the series with a 2-0. Kumbaga parang ano na eh, after nitong pakiramdam ko, day off na eh. Oo, Sunday nga pala ngayon, Oo. oh. Oo. Oo, tsaka magpa-basketball ba kayo? Hindi ko alam, hindi pa ako inaaya eh. Sabi ko, mag-PM lang naman sila pag kailangan nila ang Westbrook ng Malate. Wow, Westbrook ng Malate! Westbrook na maliit. Tsaka ano, medyo nag-iingat na rin ako pagkakalaro ko yung Blacklist. Bakit? Basketball. Ang hirap kasi alamin kung sino si Dragon tsaka si Golden. Hindi mo alam kung sino yung kalaban mo. Papasahan mo ng bola, mali pala yung kampi mo, hindi mo pala kampi yun, Uy, magkamukha. pero share ko lang kahit din daw, sabi ni Berting, nung nag-basketball din daw sila, nalilito sila kung sino yung pinapasahan nila. Sila din mismo, hindi sila sure. Pero sure naman sila dito sa game natin. Almost 8K goal, ayun eh, 8K goal din, thank you, na yung Blacklist almost International no? dito. But for Barcode, kapit pa rin sa Technopoba, 7 Ultra 5G. Para talagang ma-extend ang ating laban. Pero masira na yung Torre din sa may bottom lane. A lot of threat coming in from a Blacklist trying to break the code. Pero scan the code ang kailangan dito ng Barcode. Isipin mo, no, yung Alin? ano, isipin mo yung strategy na ginawa dito ng side ng Barcode. Binaliktad sila, tapos sila yung ginagawa ng ganun. Oo Yun ang mahirap ginanon. Pero naging ganyan. Oo.
Pero tingnan natin, this might be the last defense na gagawin ngayon ng Barcode. Although meron pa naman mga objective na pwede pa nila respetuhin dito. The discipline, of course, control your emotions. Blacklist, atras muna sila dito para mag-overlord. Oh, pigil-tagigil muna. Sabi dito ng Tigil Blacklist. na gigil. Pigil-tagigil. Let's go. Pero and hindi that- yata Ay! sila titigil, ha? Lumalaban, lumalaban. Lumalaban dito, lalaban ba? Ang Barcode. So, nandun sa Tyrant si Just Chi. Habang yung Overlord naman, sisimulan dito ng mga players ng Blacklist International, mga patras. Grabe yung presensya ni Chami. Wala, nakita ba yun? Oo naman. Inaurahan lang Inaurahan no? niya lahat, tapos umatras lahat ng mga players ng Barcode. Chami won. Being that front line, Yes. di ba? Ito yung tawag natin na parang hindi talaga siya magbabackdown eh. Hindi naman ba kasi yung score 2-0-2, parang kapag ganyan yung skin ko, Yuji Itadori, parang kahit kampi ko gusto ko suntukin eh. Iba talaga eh, no? Oo. May something kapag kaya mga skin eh. Ako nga, Makulap, no? kinuha ko rin si, si Gojo. Ngayon, syempre, ito na, tingnan natin ha. Ito na ang possible Meron na na sa likod, katapusan. meron na sa likod! Cristo! Kasi timing ni Golden Kite para maka-atras. Empty-handed siya ngayon. Huli ka, Malbon. At Grabe si wala kang Malbon. mapupuntahan. Ito na ang katapusan. And Barcode will lose the game. The overload from Blacklist. Blacklist.